Good morning guys! Musta po ang lahat? Dalawang araw po wala tayong upload dahil busy po tayo. Nagpaka-busy ang person. So ayan, good morning. For today's video, tayo is naglalakad. Anuhan na lang natin si Papa Bit sa salubungin dahil naghatid po kay Sansan sa school. So ngayon, kaya maaga pa tayo din naglalakad dahil meron po kaming pupuntahan ni Papa Bits. Meron pong isang validation si Papa Bits na aatinan. So, syempre kasama po tayo. Dahil hindi niya alam po sagutin yung ibang magiging tanong po sa kanya. At yung oras po guys is alas 7:15. So, bali naglalakad-lakad lang muna tayo. Tapos nandito na si Christian. Natid po niya si tinanong ko muna si Christian kung may helmet si Papa Bits na dala. At sigurado may helmet yun dahil si Sansan yung hinatid niya. Yan, yung update ng panahon namin is medyo makulimlim kasi nga nagbabadya po si Bagyong Inday. Pero yun nga, sabi ko, wag nang tumuloy si Inday, malusaw na lang po siya. Maging isang ulan na lang po siya na yung ulan lang na hindi naman malakas at hindi naman po magpapabaha, yung normal lang po na kaulan. At yun, hindi naman natin problemahin kasi kapag na po tayo ng deep well. Hindi na namin problema po. At saka thank you po kay Ma'am May sa pa-deep well po niya. Tulungan din po ako ni Ma'am May sa problema ko. Nalutas din. Nagka-deep well po tayo nang wala sa oras nang dahil sa hindi ko pa kakaintindi kung ano talaga yung proseso po ng pakyaw. Na yung pagkakadinig ko, 15K lang labor material. Iyon pala yung 15K para po sa labor lang. So yung 15K po na tinabi natin napunta po sa material. Pero okay naman po kasi sold na. Thank you po. Medyo nangangalahati na po tayo, wala pa si Papa Bits. Nandito na pala. May helmet ka da? Guys. At ayan guys, nandito na po kami sa gym ng Bagatayam. Medyo malayo po ito sa amin. So ayan, validate po ng 4-piece kasi nadala po si Papa Bit sa 4-piece. Natatawa nga po kami. Iwan ko kung mapasado si Papa Bit sa validation ng 4-piece. Alas 9 na po yung oras. Sabi mag-i-start is alas 8. Yan, kararating lang po ng mga DSWD. Bagatayam Gym. Nasa ibabaw po ng bukid dito na Bagatayam. Yan. Meron pa pong nagsisidatingan. Iwan ko po kung makapasa si Papa Bit sa interview. Kasi validation pa lang naman ito. Hindi pa po sigurado na shoot po sa 4-piece si Papa Bits. Namanghalang po kami na ipinost po, nandoon po yung pangalan ni Papa Bits.
siguro po sa mga sorbi-sorbi po ng mga taga DSWD, yun po nasali si Papa Bits, kasi naalala namin mula nang tumira kami ng Patagbaw is marami pong nagsusorbi. So yun po yung iniisip namin na napasama po si Papa Bits sa Porpis, kasi siya po yung household po pag palagi pong may nagsusurvey na mga taga DSWD. Bali 4 po sila sa lugar namin na nadala sa validation ng Porpis. So ayan guys, hapon na talaga. Pagkatula ni Kansiya, kararating lang po namin ni Papa Bits galing sa pag-validate sa Porpis na po yan. Natatawa po ako kasi ayan, pabalik-balik po kami sa school dahil kailangan nila po ng yung kung sino po yung kasali sa Porpis na bata is kailangan ng LRIN number, tas perma ng advisor, perma ng principal. So si Papa Bits naman po yung nakapangalan doon kasi naalala ko po yung mag-survey po yung DSW dito. So kami pa lang po nandito. At saka yun nga, nagpunta kami ng school, pabalik-balik, tapos nagpa-photocopy po sa birth certificate nila Sansan, si Sia at saka si Crislin. So ang naproproblemahan ko po nito dahil si Crislin di ko po nahanap yung birth certificate niya, so kailangan pa pong kumuha ng bago. Pag kumukuha ng PSE, ini-schedule. Sabi doon ng taga DSWD, pwede naman po yun makuha pag sinabi mong requirements para sa Porpis. So ayun, na po yung oras ngayon, alas 3:15 na, labasan na ni Sia. So andun si Papa Bits, sinusundo na ni Sia. Mga ilang taon na lang po yung nandoon si Papa Bits, hindi pa natatawag. Sabi ko kay Papa Bits, sabihin mo kung natawag ka na. Siyempre umalis kami kaninang umaga sa pila dahil yung binigyan po kami nitong form, ito para sa LRIN ng mga bata. So umalis naman po kami, di siyempre mawawala na po kami doon sa pila namin. Tapos pagdating namin doon, pagbalik is mga alas 12. Alas 12, sasabihin magka-cut off muna sila kasi kakain. So, ang ginawa namin ni Papa Bits, di po kami umuwi dito para kumain. Kasi sabi ko, mawawala naman po kami sa pila, magpapanibagong pila na naman. So, yung binabasyan pala is tinatawag. Tapos, si Papa Bits kasi, puro na lang ako po nag-asikaso nito, magpa-photocopy, pabalik-balik po tayo. Si Papa Bits, wala lang talagang naghihintay lang po siya. So, nandun na po kami sa gym, balik na po kami. Sabi ko sa kanya, sabihin mo, kasi tinatawag, mga 5 piraso na lang sila nandoon sa gym. Hindi pa po siya natatawag. Sabi ko sa kanya, sabihin mo, pagtanong ka kung natawag na yung pangalan mo kanina. Punta siya doon. Sabi niya, ma'am, natawag na ba ko si Roberto Astor? Sabi naman doon, pinagtanguan. Iwan ko kasi po kami, Bagatayam. Yung bawal is banda doon. So, lilima-lima na lang po sila. Tapos, sabi ng isang nag-assist, sabi niya, tay, anong pangalan mo? Ako po yung sumagot. Sabi ko, Roberto Astor. Tapos, hinanap. Sa isang bandol na papel, wala yung pangalan niya. Pero, nandun siya sa lista. Tas kasi yung hinahanap yung form niya pang survey. So dinahanap, sabi nandito ko Astorias Renato. Sabi ko Roberto Astor. Tas nandito pala ko pa-interview. Tas sabi, sinong Agnes? Itinas ko yung kamay, ako po. Sabi niya, ay ang bata mo pa naman. Sabi ng isang DSWD na nag-a-assist. Sabi naman ni Papa Bits, matanda na siguro ako ng masyado kasi sabi bata ka pa. Akala niya ko siguro tatay mo ako. Di wala lang, tawa. O sige, dahan-dahanin natin yung mga requirements niyo kung ano po yung nandito. So binasa, sabi
Sabi nila, sinong Ruel? 5 anak ko po yan. Tapos hindi na to kuno kasali kasi 29 na yung edad. Ano natin, i-out. Tapos di sumunod na papel, sinong Raylan? Kuha, anak ko rin yan. Wala na kuno kasi hindi na pwede. So yung last na, yung nandun si San Patrick, at saka si Crislin. So ito, mga nyo ko nito, apo? Sabi ko, oo. Sabi rin, ay ma'am, imbis na si Papa Bits yung i-interviewin, ako po yung na-interview. Ay ma'am, hindi na pala kuno pwede sa ngayon kuno, kaya nga kuno po kami ng validate kasi tinatanggal na po namin kuno yung yung mga lola na yung magiging sa purpose. Kung meron pa kunong mga magulang, bali ibabalik kuno sa kanila yung so bali yung mag-asikaso yung nanay. Sabi ko, kung may trabaho yung nanay, halimbawa nasa malayo, papauwiin. So inisip ko lang, paano kung halimbawa yung mama yung mag-asikaso nito, tapos naukihan, tas umalis uli kasi babalik sa trabaho. Kung halimbawa may oportunidad na kailangan, di pa pauwiin na naman niya. Oo. Kung papa niya, nandyan ko yung papa ko. Sabi ko, oo, nandyan. Sige, papa na lang. So bali, ang magiging nito, kung interesado si Christian, siya po yung magiging siya po yung titindig na sa purpose nila ng mga bata, dahil sila naman yung papa, hindi naman po pwede yung mga lola-lolo na daw, kasi kaya ngayon nag sila ng bagong validation. So ayun, sabi ni Papa Bits, sayang lang ko yung pagod ko, pero okay naman po kasi sabi ng nag-assist sa amin, hindi na daw problema dahil complete na sila sa yung wala na lang dito si Crislin, yung talaga niya, PSE, hindi ko mahanap. Yung kay Sia at saka Sansad nandito na, yung kay Crislin na lang. Tapos yung national ID, kasi may national ID na naman si Crislin, tapos si Sia, papel pa lang, hindi, wala pang ID. So ko na din, print, ayan, nandito, kompleto na po yan guys. Ang na lang po, kasi hindi na po kami pwede na mabalidate dahil nga hindi na ina-aware po yung lola na yung mag-asikaso. Kailangan daw yung mga parents na yan, may national ID na si Crislin, national ID na po yan ni Crislin. Yung kay Siyay, papel pa lang. Tapos ang nakakatawan nito, ayan kay Papa Bits, saka nakakatawan nito, may national ID si Crislin, wala naman yung PSE niya. Tapos si Sansan, mayroon naman po siyang PSE. Yung national ID naman po yung kanina, kasi hindi ko matandaan kung saan ko nilagay. Nutusan ko si Papa Bits na balikan dito kunin, hindi na po yung inutos ko sa kanya, hindi po niya siya nakahanap. Sinabi ko sa kanya, nandun sa isang bag, tingnan mo. Ayun, hindi rin po niya nakita. Nagdala po siya ng wallet doon na walang laman. Yung kay Sansan, papel pa lang din, pero meron po siyang picture, pero papel. So bali, ipapaano ko to. Ayan lang, ganito lang po yung kay Sansan. Yan lang po yung na naibigay sa kanya. So ipapaano ko po ito, laminate para din po ganito na lang po, ito na lang po yung ipapalaminate ko, saka ipapapotocopy. Yung kay Crislin pa ngayon yung yung national birth certificate, PSE yung problema. Yun na lang po yung kulang na lang nito, PSE ni Crislin, tapos national ID ni Christian, kasi siya na po yung magpapatuloy nito.
Okay na po ito dahil makakatulong po ito ng ano, pag-aaral din sa mga bata, yung ano ka sa purpose. Yung nagulat po kami na bakit si Papa Bits yung nasali sa purpose. Tapos naalala ko po na sorbi ng ano ng DSWD na ganun. So naalala ko kanina pag sabi doon na si Rowel, si Rilan, so naalala ko pa noon na magsorbi yung DSWD, kami pa lang yung nandito. Tapos sa time na yun is nandito pa si Rilan. Unang pagtira dito ni Rilan na nag-aasikaso pa po siya papuntang Japan. So yun po yung nangyari. Ilang oras po yung hinintay namin doon. Nagpunta po kami doon mga alas 7:30, tapos kauwi lang po namin mga alas 3. Tapos yun po yung mangyayari. Hindi pa pala pwede si Papa Bits. Kinakailangan dito naman si Christian. Siya na lang po yung magpapatuloy. So ayun, ang mangyayari nito is sasamahan pa din natin para ma-okay na. So nandito na po si at saka si Papa Bits. Abutan po kami ng labasan ng eskwela. Hindi po kami naging okay sa lakad namin. Ayan si Sia. Tingnan nyo. So, ayan. Meron pong nagbigay ng blessing. Bili muna kami ng bigas. Thank you po. Bili muna kami ng bigas guys ni Papa Bits. Balik kami pa si Papa Bits na lang po yung ano at saka gas. Bili ng gas at bigas. Ang laki din po ng sakripisyo namin magpila sa ano sa gym Bagatayam. 1,540 siguro gas. 1,540 adat gas. Ano? At doon pala sa sa gym ng Bagatayam, meron po doon nagpapaputok o meron pwedeng putokapihan sa barangay hall nila. Ang singil is 5 lang. Yung pagpapotocopy po sa iba sa nila tag-10 po yung singil colored. So ayun, bali na pamahal po tayo dahil marami. Nakabayad po ako ng 180 lahat. Yan po yung natin ngayong araw routine. Hindi po tayo nakapaglaba. Tapos hindi pa rin magiging okay. Yan. Sa kanilang tatlo po ito. Kailang bisis po ako pabalik-balik sa eskwelahan. Tapos nahulog pa po yung national ID ni Papa Bits. Binalikan ko pa. Inano ko po yung sinubaybayan ko ano ba sa Tagalog yung dinaanan ko. Binalikan po, binaybay ko po yung dinaanan ko kung saan. Buti na lang na doon nahulog yung national ID ni Papa Bits sa malapit lang po sa office ng principal. Sabi ni Papa Bits, sinabihan niya pa ako nga baka kuno yung ID niya mahulog kasi ginaganon pagkuha. Hindi ko na malayan po. Pag punta ko doon sa office ng principal, ginanong ko, wala naman matigas. Kinabahan na talaga ako. Sabi ko, sus, yung national ID. Kasi pag walang national ID, hindi okayhan po ng DSWD. Ito naman, okay na po yung mga papel. Okay na. Ang kaso lang, hindi na pwede daw yung lolo yung magbantay ko. Kasi explain ng taga DSWD, kaya sila
validate uli dahil yung mga bata na nagbabantay daw kuno sa mga lola or lolo, kailangan na kuno isa uli sa magulang kung mayroon pang mga magulang. Dahil yung lolo-lola daw kuno hindi na pwedeng makaabil po ng pangtawid kasi matanda na. Ang ending po kanina, nagkalat po ako dito sa stock room ko sa paghahanap ng mga requirements para sa purpose. Paghahanap sa mga ng mga bata, PSE. Kasi po ako po yung nagtatago. So namumroblema po ako sa ni Chrislyn. Hindi ko talaga nahanap. Yun lang po yung kulang. So ang nangyari po kanina, ayan, marami tayong kulibat. Ayan, po dito, nagkalat po ako, nagkalat. So ibabalik natin ngayon habang si Papa Beats is bumibili pa ng gas kasi mamaya magsasama po kami para bumili ng bigas naman. Yan. Yung mga dito babalik ko, hinalungkat ko talaga pati ni Sansan na ilabas. Yan yung po niya, diploma. Kasi hinahanap ko talaga yung kay Chrislyn, hindi ko makita. Iwan. Hindi ko pa naman po alam kung ano po yung mga requirements po sa pagbabalidate sa purpose. Basta sabi lang po dito, magdala lang po ng national ID. Kasi yun po yung iniimportante. Importante naman, pero marami pa rin yung kulang. So ang ending guys, hindi pala po kami pwede. Together. So beratnya together. So bali si Christian po yung magpapatuloy. Na ganun pa rin yung ending. Sasamahan pa rin. Dahil hindi po marunong kung ano po yung i-comply. Maano pa rin tayo. Nagkalat po, nagkalat. Oh my gosh. Oh my gosh. Madilim kasi hindi ko binuksan yung stock room natin dahil umalis po tayo. Ayan yung iba po. Nalungkat ko na naman yung dati pong yung mga documents po na nabasa. Nahalungkat ko din dahil naghanap din po ako dito. Talaga walang makita na ni Chrislyn. Yan, pinapagpawisan na naman tayo. Huibis pa naman pwedeng bumalik doon. So makakapag pa tayo, makakapag kumpleto.
Sayang naman din po kung mag-give up po tayo na hindi po magpamimro ng ano, hindi mamimro yung mga bata ng purpose. Kasi yung iba nga naghahangad na masali sa purpose na hindi naman po nakakasali. Tas kami nabigyan po kami ng ang chance na makasali ng purpose, yung ano lang kasi hindi kami pwede. So yung anuhin namin na si Christian po yung makapagpatuloy. Kakatulong na din po yan sa mga bata. Kasi na ano talaga ako sa mga nandoon din na hindi na-aproban yung ano nila, mga papilis dahil marami pong kulang. So yung hindi makakapag-comply hanggang sa araw ng sa kanila ibinigay. So wala. Sayang lang po yung pila-pila namin doon. So mabuti na lang po yung nakapunta tayo doon kasi naklaruhan po tayo kung ano po yung dapat, kung ano po yung hindi dapat. So ayun, init. Naalala ko po noon na mag-survey pa dito, hindi pa ganito yung bahay, payag-payag pa lang. Kasi parang matagal na yun. At aalis kami ni Papa Beach na. Nakatulog si Sia, guys. Napagod. Susunduin namin si Chrislyn kasi nagchat na po. Labasan na nila. Diretso na po kami bibili ng bigas. Alas 4:15 yung oras. Pero ayan, mainit na mainit. Hindi po tayo nakapaglaba, guys, kasi nabisi na naman po yung araw natin. Talagang nabisi po tayo, guys, sa purpose na yan. Na para ba pong ako po yung nakalista doon. Although kasama naman po yung pangalan ko kasi mag-asawa kami ni Papa Beach. Ang kaso lang po, ako yung pabalik-balik.